Okay, Dex, this is my take dito sa docs mo. Okay, una, yung trend niya, mukha siyang downtrend, no? Pero, baka nandito na siya sa ano niya, sa accumulation phase. Kasi after a downtrend, tapos ito nag-flat na siya dito, tapos nag-bounce na siya. Okay. So, pero di ba tandaan natin, di ba sabi, trend is your friend. So, pag downtrend, buy on uptrend, sell on downtrend. Diba? Okay, next. Magamit ako usually ng ng ito mga EMAs. Mga EMA. By the looks of it, yung niya, nag-slope downward. So, pag ganyan, actually maganda nga siya dahil pwede ka kagaya ito, nag-slope downward yung price, Pero yung EMA niya pataas. Yan, dyan ako bumibili. Siyempre, considering also the support and resistance, ito yung perfect buy dito. And, siguro baka dyan ka naman nakabili, di okay siya. Okay, ba't nawala yung aking text? So anyway, so for me, ito ngayon indecision pa siya kasi nag-gap down siya ng todo dito. Nag-gap down, tapos siya lang siya bumalik pataas. Di ba sabi itong espada na ganito, malakas yung selling pressure, kaya ayan, siguro na-reject dito sa resistance niya, kaya itinulak pababa. So, for me, lang to, observe lang muna. Pero kung nakabili ka na nito, wala kang gagawin kundi bantayan mo yung nito sa 5-minute chart pag nag-open. Kasi, hindi natin alam, baka bigla mag-gap down yan. Di ibenta na kaysa malaki malugi sa'yo. Okay, pero kung tumaas naman, nag-gap up naman, di okay. Hold ka lang. Ayun. Kaya napaka-importante, meron kang rules Meron kang system. Yung rules, parang pag sinabi mong, pag tumama dito, bebenta ko na, pag tumama dito, bibiling ko. So, yun yung mga rules sinasabi ko. Yung sistema naman, anong time frame gagamitin mo? 5 minutes, 15 minutes, during trading hours. Kaya meron tayong sistema paano ka mamimili ng stocks? Ano sistema mo doon? Ano mga basehan mo doon? Ano criteria mo doon? Kailan mo siya ibebenta? Okay, ano sistema mo doon? Gagamit ka ba ng ng time stop? Ako kasi gumagamit ako ng time stop Basta pag alas 12 hanggang alauna ng madaling araw, kung ano yung price na binigay sa akin ng market, yun na yun. Walang samaan ng loob. Basta hanggang doon lang, maximum yun. Pero kung tingin ko, violate niya na yung yung rules ko, bebenta ko na rin siya. So, ganun, napaka-importante, meron kang rules, meron kang system, para hindi ka kakapa-kapa. Ang usapan dito, parang mahanap ako ng stocks na akma dun sa setup ko. Pag hindi akma, hindi ako bibili. Okay, regardless kung ano sabihin ng news, sabihin ng mga kung sino-sino dyan, yun, dun siya naka-base. Kaya, ayun, so yun yung, i-workout natin, yung ating rules and regulations, ating system. Kasi business to Siyempre kung may negosyo ka, ikaw gagawa ng polisiya mo Ikaw gagawa ng rules and regulations mo Okay, pag walang isang negosyo, walang ganun, walang mangyayari. Tingin ko ganun yung mga nangyari sa mga mga maraming businesses na mga nag-fail kasi walang discipline. Walang sistema. Okay? So, yun lang. So, for me, since uptrend, pa-uptrend naman siya
uptrend naman siya. So, pwede naman. Galing siya dito sa base. Galing siya dito sa base. Kasi pataas na siya. So, pwede naman ito. Draw tayo ng trend line. Yun lang nga. Magpapatawa lang to, parang nag-gap down bigla. Okay. Ang laki ng volume niya, 202 million. Okay. So, ngayon, 7 million. So, okay naman to. Tradable. ATR niyan, maganda din. 1.45, maganda. Okay, so yun lang. I hope you learned something.